Welcome po kayo sa Grace Community Church. At ganda po yung ating inawit, no? Some Golden Daybreak, na tunay nga na there will come a time na ito yung ating inaantay, na may darating ang Panginoon sa isang iglap, at bago yon ay may kita natin ang kanyang munang mga pagbibigay sa atin ng mga babala at mga tulong sa atin na magpatuloy hanggang dumating tayo doon sa pag-aantay ng kanyang pagbabalik. Sa ating titingnan sa umagang ito sa aklat ni Pangalawang Pedro ay makita natin ang isang mahabang conditional statement kung titingnan natin, no? Na makita natin maraming mga tao na binibigyang dina-downgrade, o ang ibig sabihin parang pinabababa ang pagtingin nila sa salita ng Panginoon. Hindi nila binibigyan ng seryosong pagtingin ang katotohanan na ating mga nababasa sa salita ng Panginoon. Sa atin, mga Kristiyano, tinitingnan natin ang kanyang salita sapagkat ito ang siyang naguhubog ng ating Christian life. Maaaring sabihin natin, basta importante ay nagsishare tayo. What all matter is spreading the gospel. Iyon ay tama. Pero ano nga ba ang ebanghelyo? Ano nga ba ang gospel when we talk of the gospel? Kung titingnan natin, mas malawak pa ang pagpapakahulugan nito. Kung kaya nga si Pablo, nung kanyang binanggit, ang Acts chapter 20:27, ang Gawa 20:27, ganito ang sinabi niya, sapagkat hindi ko ipinagkait na ipihinag ang buong kapasyahan ng Diyos or the whole counsel of God. Ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang gospel ay bumubuo ng kanyang buong kapasyahan, ng kanyang counsel, ng kanyang naisin. At yun ay bumubuo doon ang kabuuan ng Biblia, ang lahat ng nababasa natin doon. Isang mahalagang bagay makita natin doon, ang doktrina ng Panginoon. Baka sabihin natin, anong kinalaman yan sa ebanghelyo? Pero ang katotohanan, ang gospel ay meron noon na ang ating Diyos ay iisa at wala nang pwedeng itapat sa Kanya. Walang ibang pwedeng itabi sa Kanya sapagkat siyang tanging manlilikha, ang tanging hukom at ang ating manliligtas. Isa din bagay na pwede nating tingnan ang kahalagahan ng salita ng Panginoon sapagkat kung wala ang kanyang salita ay hindi natin maiintindihan ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang gospel. Isa din na makikita natin doon na ang kanyang mga salita ay merong urgency or ito ay importante at ito ay mapagkakatiwalaan. Marahil dito sa ating titinang pahina ng salita ng Panginoon, si Pedro ay nagbabanggit tungkol sa mga bulaang propeta at mga guro. Kanyang inilalabas ang mga bagay na mga nilalahad nitong mga bulaang guro na siyang taliwas sa ating mga tinatawag nating ebanghelyo, na taliwas sa mga bagay na natutunan natin mula sa kanyang salita. At isang bagay na epekto nito, pag mali ang ating mga iniisip, ang ating pinapaniwalaan, ito'y nagdudulot ng maling behavior o maling asal. At pag meron tayong maling asal at pagtingin sa Diyos, ito ay nagdadala sa atin para mawala o tumaliwas sa kanyang landas.
Itong mga titingnan nating mga sinulat ni Pedro ay hindi ito para bigyan ng takot o magbigay ng takot sa mga nagbabasa nito. Ito ay sinulat niya sa mga mananampalataya na nangihina, weak Christians or fragile Christian, na ang intention na parang hindi takutin, bagkos ay palakasin ang kanilang kalooban na itong mga bulaang guro na dumarating, meron silang tatanggaping mga paghuhukom, ngunit sa mga tunay na mananampalataya, nagbabagay siya ng pag-asa, a word of comfort. Atin munang basahin ang tekstong ating titingnan sa umaga ito sa 2 Peter chapter 2 verses 4 to 10. At ganito ang pagkakasabi ng pangalawang Pedro chapter 2 verses 4 to 10. Sapagkat kung hindi pinatawan ng Diyos ang mga anghel nang magkasala sila, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at nilagyan ng mga tanikalang ng kadiliman upang ingatang hanggang sa paghuhukom. At kung paano ang matatandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagamat niligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran kasama ng 7 iba pa, noon ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. Kung paano pinarusahan niya ang pagkalipol ng mga lungsod ng Sodoma at Gomora na ginawa niyang abo upang maging halimbawa sa mga namumuhay sa kasamaan. At kung paano iniligtas niya ang matuwid na si Lot na lubhang nababagabag sa mahalay na pamumuhay na masasama, sapagkat ng matuwid na taong ito ay nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa ng kanyang nakita at narinig. Kung gayon, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal mula sa pagsubok at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Lalong-lalo na sa mga nagpapasasa sa kanilang laman sa pagnanasa at hinahamak ang may kapangyarihan, sila'y pangahas, matitigas ang ulo at hindi matatakot sa alipusta ng mga maluwalhati. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa mga oras na ito ay kami naninukluhod sa iyong trono ng biyaya at awa. Alam namin, Panginoon, na ang mga talatang itong tinitingnan namin at medyo mahirap unawain. Dalangin namin, Panginoon, ang kalinawan at pag-unawa. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin sa mga salitang ito. Buksan mo ang aming mata ng pananampalataya, maging ang aming puso upang ito'y maging malinaw at maging kapakipakinabang. Samahan po kami, Panginoon, ngayong umaga sa pagbulay-bulay namin ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung titingnan natin itong talatang ng 2 Peter chapter 2, sa English ito ay conditional statement. Sa Greek, ito ay isang statement lamang na nagsisimula doon sa chapter 4 at ang kaduluduluhan niya ay verses 9. Kung titingnan natin, ito ay isang evaluation sa mga bulaang guro, sa mga impluwensya ng mga bulaang guro ng kapanahunan na yon.
Ang verses 4, makikita natin dyan ang unang premise o yung batayan, ang sinasabi ni Pedro, kung hindi pinatawan ng Diyos ang mga anghel nang magkasala sila, anong paglalagyan nila? Sila'y nilagay na mga tanikala upang ingatan sa paghuhukom. At ang pangalawang batayan na binigay niya, kung paano ang matanda ng daigdig ay hindi niya pinatawad, bagamat iniligtas si Noe. At ang pangatlong, binigyan niya ng batayan, ay kung paano pinarusahan niya ang pagkalipol ng mga lusod ng Sodoma at Gomora. Ito mga bagay na binigyan niyang pagpapahalintulad ng mga nakaraang mga paghukom ng Diyos sa mundo. Ipinapakita niya na ang lahat ng mga bagay na ito, na mga batayan ng kanyang paghukom, na even though itong mga anghel na ito ay nagkasala, sila ay pinarusahan, how much more yung mga tao na nagkakasala kung hindi niya ito pinalampas. Ang pangalawa, makikita natin dyan, maging ang mundong ito na nagkasala noon ay hindi niya rin pinalampas ang kanyang paghuhukom. Subalit, meron siyang itinangi ang sambayanan ni Noe, ang kanyang niligtas. At hindi lamang yon, ang binibigyan niyang isa pang pagpapakalanlan dito, ang Sodoma at Gomora na naging abo dahil sa kanilang maling pamumuhay, naroon ang paghukom ng Diyos. So makikita natin dyan na ang Panginoon natin ay hindi niya, meron siyang paghukom sa mga maling mga gawain. At ang kaduluduluhan niyan, kung makikita natin yon sa verse 9, bagamat ito ang mga naganap sa mga hindi matuwid, ang kanyang paghukom sa makasalanan, ito ay nagbigay para sa ating bigyang pansin na ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal mula sa pagsubok na laan sa mga di matuwid. So dito pinakita ni Pedro dito na ang mga bagay na ito, 1, 2, 3, 4, pangatlong batayan na ang Diyos meron siyang inihandang paghuhukom sa mga maling mga gawain, pero bagamat ganoon ang kalagayan sa mga tao na pinili ng Diyos, sa mga tao na mga mananampalataya, bagamat sila'y mga mahina at merong mga difficulties o merong mga pinagdadaanan, makikita natin na ang Panginoon, ang kanyang pagliligtas ay naroon. At ang mensaheng nais kong ibigay sa tekstong ito, God's warning and deliverance from the past is still potent relevance to the future. Itong mga kapahayagan ng Diyos na napagpapakita na ang kanyang paghuhukom at ang kanyang pagliligtas ng mga nakaraan sa makasaysayan ay ito pa rin ay merong kahalagahan sa panahon natin ngayon. At dalawang bagay ang nais nating tingnan. Una, binanggit ko na yung mga bagay na yon, pero bibigyan natin ng pagpapakaliwanag noon yung mga halimbawa ng kanyang mga paghuhukom o kanyang nung mga nakaraan, illustration of past judgment.
At tingnan natin din mamaya ang mga halimbawa ng kanyang kaligtasan, ng kanyang deliverance. Makita natin na sa tatatlong mga batayan na binigay ni Pedro, yung kanyang mga premise. Sabihin natin, ito ay itong mga ilustrasyon na ito na binigay niya ng mga nakaraang panahon is a word of warning for us. Nasa simula pa lamang ng chapter 2 ng 2 Peter ay sinasabi niya na itong mga maling turo na ito, merong epekto ito sa mga nakikinig, sa mga mananampalataya at ang kanilang impluwensya ay napakamabangis, destructive. The immediate effect of false teaching has the influence, ang kanyang influence ay destructive. Kaya nga, di ba, pag ang ating kaisipan, ang ating mga natutunan, ito din ay nagbubulit sa atin kung paano tayo kikilos. At pag mali ang ating natutunan, mali din ang ating gagawin. Di ba ang isang bata na tinuruan mo, maliit pa siya, ganto, o ginugro mo siya ng gantong mga bagay, in the long run, titingnan niya yun na parang yung ginagawa niya ay parang tama lang. Yung maling pag-develop mo sa bata, darating yon na yung mga maling tinuturo mo sa kanyang mata ay tama na. Ganyang kapangapanganib ang sinasabi ni Pedro dito. Ang mga maling katuruan ay magdadala sa mga nakikinig nito ng kapahamakan. Yung long-term and final consequences sa kanilang buhay. Ang isa nga makikita nating backdrop nito na kung bakit nandyan pa sila sapagkat merong tinabanggit na parable ang Panginoon, the parable of weeds. Na merong isa doon na pwede bang tanggalin na natin itong mga damo na ito nakasama ng mga maayos na tanim. Sabi ng wag muna nating tanggalin yon sapagkat baka maapektuhan itong mga bagong tanim. Tatanggalin na lang natin sila pagdating ng harvest. Yun yung parabola na yan. And the farmer is restrained his servant that they will wait for the reaping time before separating the tares and the wheat. Kaya nga hanggang ngayon may kita natin, itong mga bulang propeta, ito ay nandyan pa rin sa loob ng iglesia na dapat nating pag-ingatan sapagkat sila ay bibigyan ng Diyos ng kanyang paghukom sa takdang panahon. Pero ang kanilang mga pagtuturo, it will have a damage doon sa mga pananampalataya na mga bago pa o mga nagsisibol pa lang. At ito ang panawagan ni Pedro sa mga bulaang propeta na ito na sa mga mananampalataya ay mag-ingat sila. At binigyan niya din dito sa passage na ito ang mga paghuhukom ng Diyos nung nakaraan. Binigyan niya ng mahalagang example, a clear example, the defining moment of God in His past dealings sa kanyang mga kaaway. At ito ay tiningnan natin sa mga kasaysayan na naganap sa Old Testament. Ang unang binigay niyang halimbawa dito ay yung mga anghel, mga nagrebelding anghel, mga anghel na nagkasala. Sila'y ibubulid sa impyerno. Ang isang maalala natin dito sa rebelding anghel na ito, walang iba si Lucifer. Maring ito ang pinapatungkulan ni Pedro. The rebellion of Lucifer who led the revolt of
the angels in the heaven. Kung itong mga anghel na ito ay hindi pinatawad ng Diyos, they were not spared because they have sinned, sila ay patatapon sa impyerno. They are changed in gloomy darkness until the judgment. Ang sinasabi lang sa atin dito, na ang paghuhukom ng Diyos ay tunay. May mga tao kasi na hindi nila binibigyang pansin na ang Diyos ay maghuhukom sa takdang panahon. Kung itong mga anghel na ito, ang Diyos ay merong paghuhukom sa kanya, how much more ang tao pagdating ng panahon? Hindi lamang isang example ang binigay niya, ang pangalawang example na binigay niya ay yung mga tao ng kapanahon na ni Noe. The old world. Na ang Panginoon ay nagdidil sa mga tao maging sa kapanahon na ni Noe. Ano ba ang kwento ni Noah? Ang mga tao ay nagpapasasa sa kanilang mga sarili na wala silang panahon sa Diyos. Kaya ang sinabi dito kay Noe, the herald of righteousness. Nananawagan si Noe na darating ang baha, kaya nga siya nagpatayo ng arko sa tuktok ng bundok, pero yung mga tao, pinagtatawanan siya. Saan lalabas yung mga ulan? Hindi ba rin tayo sa panahon natin, napakaraming tao ang hindi naniniwala sa Diyos? How much more na itong mga bagay na ito ay binibigyang pansin ng mga tao. Karamihan sa atin ngayon, ang kanilang priority, ang mga bagay na makapagbibigay ng kaaliwan sa kanilang sarili. O yung mga bagay na makapag-aangat ng kanilang estado sa buhay, yung bagay na importante sa kanila. Bagay na pwede nilang ikabit sa kanilang sarili. God makes no concessions even to the majority of people who are in opposition to Him. Dito sinasabi sa atin na ang Panginoon, ang kanyang paghukom ay laan. Lalong-lalo na sa mga tao na hindi nagbibigay pahalaga sa Diyos. Kung sa mga anghel na to na nagkasala, maging sa mundo na ito na mga tao na hindi nagbigay ng pagpapahalaga sa Diyos, ang matandang daigdig ay hindi siya pinatawad, bagamat si Noe ay iniligtas niya, pinapakita sa atin ito na ang mundo na yon ay binigyan ng paghukom ng Diyos sa baha. At hindi natapos doon ang kanyang ilustrasyon. Ibinigay niya din ang isang ehemplo ng mga tao ng Sodom and Gomorrah, the destruction of Sodom and Gomorrah. Pag ating naririnig yon, something to do with judgment. Ano ba ang Sodom and Gomorrah? Ito ang isang lugar na kung saan lahat ng mga bagay na nakalayawan, yung tinatawag nating hedonism, na wala silang pakialam sa Diyos, wala silang thought of God. Ang gusto nilang malaya sa mga bagay, maging yung mga bagay na hindi nararapat ay ginagawa nila. Ang kanilang security, yung pleasure. At wala silang pakialam kung meron mang mga binibigay na warning ang Diyos ng kanyang paghukom.
Kaya nga isang bagay na dapat nating tingnan ng kanyang mga bagay ng paalala ng mga babala ng Diyos ay hanggang ngayon ay mahalaga pa rin sa ating panahon maging sa hinaharap. Ang pinapakita lang sa atin dito, what God has done in the past, He will keep the unrighteous under punishment till the day of judgment. Ano bang isang ugat na may kita nating na pare-pareho sa mga example na ito na binigay sa atin? Ano ba yung pinakaugat ng problema na ina-address dito ni Pedro sa mga ilustrasyon na binigay niya? Tinawag yung lust of defiling passion. Sa verse 10, ang sabi niya dito, sila'y pangahas, matitigas ang ulo, at hindi natatakot na alipustahin ang mga maluwalhati. Or sa other way na pagsasabi nito, it has something to do with despising authority. Hindi pagbigay halaga sa mga otoridad na ipinagkatiwala ng Diyos. Ito ang nakikita nating common denominator sa tatlong ito. Yung mga rebeldeng anghel na ito, hindi nila tinayuan ang pagkakatawag sa kanila sa Jude chapter verse 6 and 8, iniwan nila yung kanilang post. Hindi nila pinahalaga na ang Diyos na nagbigay sa kanila ng otoridad. They despise God's authority. Hindi lamang yung written word niya, kundi yung creation order, the structure and order of creation. Maging dito sa mga tao, nung kapanahunan ni Noe, ang kanilang pinahalaga ng kanilang sarili, hindi ang Diyos. How much more itong Sodom and Gomorrah? Yung creation order of man and women. Yung hedonism na yon. Yan na makikita nating mga bagay na pare-pareho sa mga tatlong example na binigay ni Pedro. They make the self the ultimate authority and reference point of life. Wala na silang pahalaga sa katotohanan. Wala silang pagbigay, pagpapahalaga sa supremacy ng Diyos. Ang nais nila kung anong bagay na makapagbibigay kagalakan sa kanilang sarili at mataas ang kanilang sarili. Ang isang example na makikita natin dito, no, halimbawa, isang soccer star na meron siyang problema sa kanilang coach doon sa referee. Diba sa game? Ang mga laro ay meron sa mga intended rules na kailangan sundin. Hindi ka pwedeng lumabag doon sa mga alituntunin ng laro o anumang mga bagay. O sabi na itong player na ito magbida-bida. Ano mangyayari? The issue would be the issue of disputed authority. At ito isang bagay na may kita natin na sa halos
parte ng buhay o iba't ibang klase ng buhay meron. Sa eskwelahan, meron tayong authority nilagay doon ng Panginoon. Sa classroom, sa bahay, maging sa komunidad, maging sa iglesia, ay merong mga authority na nilagay ang Panginoon. Ano man ang pagmamalabis doon sa otoridad na yon, it would be, one, the rejection of the authority of God or the rejection of God in your whole life. Once we reject God's order and authority, ano ang pwedeng ipalit doon? The one alternative for that is the authority of self, making me the center of the universe. So ito yung nananalaytay na makikita natin ditong pagtakbo sa mga ilustrasyon na ito. Kaya nga, hindi kataka-taka na ang mga sa halimbawa na ito, makikita natin ang isang bagay na naroroon, despising authority. At kadalasan, when you despise authority, you become controlled by lust of defiling passion. Pag hindi mo na nire-recognize yung authority na binibigay ng Panginoon, ang mangyayari niyan ay kung ano yung nakikita mong tama sa iyong paningin, ayun ang gagawin mo. At ito ay isang mga major issue kahit sa tahanan, sa eskwelahan, maging sa iglesia. Ang tanong dyan, whose authority will prevail? Whose authority is going to prevail? It is only when we recognize, when we acknowledge, we submit to the authority of God, as revealed in Scripture and exercised through various God-appointed structure in the church and in the world, then we can discover the true blessing of God. At ito yung isang warning na makikita natin dito. Yung kasalanan na patuloy na nagmamataas sa Diyos, na nagsasawata ng mga bagay na inilaan ng Diyos sa atin. And it is only by the saving grace of God na itong divine order na ito ay inire-restore ng Diyos. At makita natin yun sa kasaysayan, how reorder yung mga buhay ng tao para sa kanyang kalwalatian. Isang bagay na makikita natin dito, pag tayo naglaro ng apoy, ang tendency natin ay tayo ay masusunog. Kaya nga mga bata, di ba? Hindi sila pinaglalaro ng posporo, lalo na yung mga wala pang kamalayan. Baka hindi nila alam na pwedeng mag-create yung little spark na yon ng sunog. Pero isa din na makikita natin dito, ang pangako ng Diyos sa mga taong nagbibigay pagpapahalaga sa Kanya. They keep them safe and be blessed eternally by Him. At yun ang pangalawang punto nating titinan, yung example ng deliverance ng Diyos, yung Kanyang pangako. May kita natin na ang Panginoon sa Kanyang mga binibigay na mga pahayagan ng judgment, naroroon din nakapaloob ang Kanyang pangako. At tatandaan natin, sinulat ni Pedro ito sa mga mananampalataya na naroroon na merong agam-agam, merong kahinaan ng loob. Ito ay pinabigay niya bilang encouragement at pangako sa kanila.
Dalawang tao makita natin dito ang ibinigay ng Panginoon na pwede nating tingnan ang pangakong inilagay ng Diyos. The Bible is indeed God of wrath, but in His wrath, He remembers mercy. Habakuk 3:2. So kahit ang mga mananampalataya, ang mundong ito, ang buong sangkatauhan ay nasa punto ng disaster, iniraise up niya ang isang Noah. Ang banggit dito sa kanya ay preacher of righteousness. Si Noe na takapagpangaral ng katwiran. He offered salvation and deliverance before the flood. 120 days. Siyang nangaral. He proclaimed God's righteousness sa kanyang gawa, sa kanyang salita. Upang itong mga tao na nakikinig sa kanya ay magkaroon ng kaligtasan sa darating na baha. At ito isang panawagan sa atin, mga nakikinig, mga minamahal. Merong isang darating na dilubyo na dapat nating paghandaan, ang paghukom ng Diyos. The more godless communities are, there is always the preacher of righteousness. Sa mga lugar, nakita natin naroon ng kadiliman, ang Diyos ay nagpapadala na mga mensahero ng kaligtasan upang ang kanyang salita ay marinig at walang magsasabi na hindi ko yan narinig, Panginoon. At ito ang ating tawag sa atin bilang mga nanampalataya. Tayo ay tinatawagan ng Panginoon ng tagapagdala ng ebanghelyo ng kaligtasan. Witness of His glorious deeds. Sa mga madidilim na lugar na dinadako tayo, pwedeng ating yan tahanan, ating mga opisina, ating lugar. Si Noah ay dinliber ng Panginoon. Ay diligtas ng Panginoon sa polusyon ng mga taong nakapalibot sa kanya. He faithfully proclaimed the word of God sa mga tao na hindi nakikinig sa kanya. 120 days siya nagsasalita ng mensahe ng Diyos. Tanging ang kanyang pamilya lang ang naligtas doon, na surrounded nitong mga tao na ito. Mga taong namumuhay ng kahalayan, mga tao na walang takot sa Diyos. Ito ang unang deliverance na ginawa ng Panginoon kay Noah. God delivered him the pollution of the world around him. Kaya nga maalala natin ang Panginoon, no, nasa lupa siya, ito ang kanyang panalangin sa mga kanyang mga apostoles, maging sa bawat isa sa atin. John 17:15, I pray not though you will not, I will not take you out from this world, but God will keep you from evil. At yun ang kalagayan ni Noe. Ang mundo nakapalibot sa kanya ay masama. Yet God delivered him. Hindi lamang doon sa polusyon na kung saan naroon siya, ang Panginoon ay dineliver din si Noah, ang kanyang pamilya, sa hukom, sa judgment ng Diyos. Nung dumating ang baha, ang kanyang pamilya lamang ang naligtas. The ark of safety.
sa atin ang ark of safety na yun, kundi ang Panginoong Jesucristo sa ating kapanahunan. He delivered us from the wrath to come. Nung kapanahunan ni Noe, yung arko na yon, ang kanilang kaligtasan. In our time, Jesus Christ is our ark of safety. Sapagkat pinangako na ng Diyos na hindi nagugunawin ang mundong ito sa pamagitan ng baha. Pero ang isang bago, gugunawin ang mundo ito sa apoy. At yun na makikita natin, yung paggunaw ng Sodom and Gomorrah. Isang patikim to na ganito ang pwedeng mangyari. And more. Pag dumating ang paghuhukom ng apoy. But those who trusted Christ will never face judgment because Christ has bore all of that on the cross. Yan ang isang deliverance na makita natin kay Noah, ang ginawa ng Panginoon. Ang isang karakter pa makita natin dito, si Lot. Yung bayaw ni Abram, mula sa Noor, napunta sila sa Cana. Makikita natin, pag binabasa natin ang buhay ni Lot, parang sabihin natin na si Lot ay parang problema pa kaysa sa pagpapala. Sapagkat nung time na magkasama sila ni Abraham, nagpili siya ng lugar, napunta siya doon sa lugar na kung saan parang tingin niya ay napakayaman. Naghiwalay sila. With the privilege, Lot has walked with Abraham, who walked with God, and now Lot wasted that privileges. Yun ang nakikita natin sa buhay niya. Napunta siya doon, nakatira sa Sodom and Gomorrah. Isang bagong area. Maril hindi natin maintindihan ang buhay ni Lot. Pero isang bagay na binanggit dito ni Pedro kay Lot, kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot. Sinasabi ni Pedro na si Lot ay isang matuwid na tao. Lot is a righteous man. And yet magtataka tayo, anong ginagawa ni Lot doon sa Sodom and Gomorrah? Kung maiintindihan natin yung Genesis 19, kung paano nag-bargain si Abraham sa Panginoon, kung ito na lang ang number ng tao na maiiwan doon, ililigtas mo pa rin ba sila? May 4 na anak na dalaga si Lot, 2 doon ay napangasawa ng mga taga-Sodom, and all the while na nabubuhay si Lot doon sa Sodom, ang sinasabi ng Biblia na ang kanyang kaluluwa ay patuloy na nagugulumihanan, patuloy na natutorment dahil sa mga bagay sa kanyang kapaligiran. Pero isang bagay na makita natin dito, God enabled Lot and his family to remain unpolluted even though they were living in the midst ng ganoong karumihan. Niligtas ng Panginoon si Lot at ang kanyang 2 dalagang anak doon sa Sodom and Gomorrah. Kasi yung kanyang asawa naging asin dahil nilumingon siya. Dito pinapakita sa atin na ang Panginoon natin, bagamat tayo nasa isang lugar na kung saan madumi, puno ng mga bagay na kasamaan, pag tayo nanindigan, tinayuan natin ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, ang Diyos din ang tutulong sa atin para tayo i-preserve ng Panginoon sa mga bagay na ito. Lot
choose to live in Sodom and could not avoid that filthy influence on that place. At maraming mga taong katulad niyan. Maraming mga Kristiyano ang katulad ni Lot na nasa isang lugar na wala silang choice kundi mamuhay sila doon na polluted, surrounded with polluted place. Ang isang maisip natin dahil, halimbawa, yung mga alipin na nagsisilbi sila sa isang mga amo nila na mararahas. Yun ang example niyan. O isang may bahay, Christian wife, na ang kanyang asawang lalaki ay hindi mananampalataya. O mga mananampalatayang mga anak na ang kanilang mga gulang ay hindi mananampalataya. Mga ganyan ang mga sitwasyon na pwedeng paglagyan na makikita nating example nito ni Lot. O yung mga empleyado, Christian employees na kung saan nagtatrabaho sa mga factory o sa mga opisina na ang kanilang mga boss ay kakaiba. Ang sinasabi lang sa atin ni Pedro dito that God knows how to deliver His children from this testing and temptation, and they can be victorious. Ito makita natin kung paano ni-rescue ng Panginoon si Noah in the judgment of water at si Lot doon sa judgment ng apoy na naging parang horno. At itong bagay na nangyari sa Sodom and Gomorrah, parang ito may kita natin na patikim ito ng darating na paghukom ng Diyos sa pamagitan ng apoy. Makikita natin yan sa 2 Peter chapter 3 verse 10. Yung sa mga darating. Ngunit darating ang araw ng Panginoon, ang gaya na sa magnanakaw ng kalitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, na ang mga sangkap matutupok ng apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Titingnan natin yan sa mga hinaharap, ang mga talatang ito. Si Pedro ay pinapakita sa atin si Lot bilang example ng mga mananampalataya, separated living, na nire-rescue ng Panginoon doon sa mga polusyon ng karumihan. Kasi si Lot parang ayaw niyang umalis doon, and yet, ang anghel ng Panginoon ay kinaladkad siya para ilabas siya doon sa lugar na yon. Yan ang dalawang punto may kita natin. Ang Panginoon, binigyan tayo ng mga ehemplo ng kanyang paghuhukom para bigyang pahalaga sa atin na ang kanyang mga sinasabi sa darating na paghuhukom, ito'y totoo. Nakita na natin yung mga tatlong ehemplo. Yung mga anghel na nagkasala, yung panahon ng baha, maging itong panahon ang nangyari sa Sodom and Gomorrah. Pero pinapakita din sa atin dito ang Diyos sa verse 9, kung gayon ang Panginoon ay marunong magligtas sa mga banal mula sa pagsubok at naglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng Panginoon. Look at Noah, si Noe, at si Lot. Dalawang taong pinapakita sa atin na ang Diyos laan ang kanyang pagliligtas sa isang mga tao, mga mananampalataya na mga matitibay, maging sa mananampalataya na makikita nating parang mahihinang Kristiyano. And yet, ang Panginoon ay naroon para i-rescue sila.
Ang Panginoon natin, ginamit ito si Noah, maging ito si Lot, para i-prepare tayo sa pagbabalik ng Diyos. To prepare us for His return. Ang mga tao sa Sodom and Gomorrah, wala silang pakialam sa Diyos. Nais silang magpakasasa sa mga kaligayahan at wala silang pakialam. Hindi nila iniintindi na babalik ang Panginoon sa kanyang paghukom. At malungkot dito, madadatnan silang unprepared sa pagdating ng Panginoon. Beloved, seeing that you look such things, be diligent that they may found Him in peace, without spot and blemish. Pero sa ganun ding paraan, makikita natin ang Diyos ay nagbibigay ng kanyang kaligtasan, deliverance sa mga taong mabubuti, mga taong pinili niya. Para sila iligtas. God is long-suffering and not willing that any would perish, but all should come to repentance. Kaya nga yung kapanahonan ni Noe, mahabang panahon ang binigay niya para mga tao nakakarinig ng salita ng Panginoon ay magsisi ng kanilang kasalanan. Maaaring sabihin natin si Lot, mahina ang kanyang testimony. And yet, he represented the truth doon sa mga immoral na mga tao na nabubuhay sa kanilang kapaligiran. Mga minamahal, mga nakikinig, huwag natin palampasin na ang Diyos ay darating ang kanyang paghukom. Ito mga paalaala sa atin na ang kanyang paghukom ay tunay at huwag natin ipagbalang bahala. Ngayon, ang panawagan ng kaligtasan ay huwag natin tanggihan. Nananawagan ng Diyos, pagsisihan natin ang ating kasalanan at manampalataya sa Panginoon Kristo. Ngayon ang panahon ng kaligtasan, huwag na nating palampasin pa. Ang ating panahon ay walang pinagkaiba sa panahon ni Noah, maging sa panahon ni Lot. Maraming mga mananampalataya na iniwan na nila ang kanilang pananampalataya. Di natin alam kung mga tunay sila o sila ay nagpapanggap. They compromise with the world. Hindi lamang itong mga taong na nagpo-profess na sila ay nakakilala sa Panginoon, maging ang mga iglesia that they profess to believe in Christ, bagamat ang kanilang testimony ay mahina sa mundo ng mamakasalanan, ang Diyos ay may kaparaanan para tayo ay i-rescue. Maaaring ang lugar natin, ang ating susyudad, ang ating mundo, ang ating bayan ay puno ng immoralidad, katulad ng mga kasalanan ng Sodom and Gomorrah. Tatandaan natin na ang Diyos natin ay hindi natutulog. Hindi ang Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay walang pakialam sa mga rebelde, sa mga ayaw sa Diyos. Pero tatandaan natin, one day will come na ang kanyang paghukom ay darating. Nawa hindi pa huli ang lahat. One day the fire will fall, then it will be too late. Mga kapatid, kung ikaw nakikinig na mga hamon na ito, wag na tayo magtengang kawali at tanggapin natin, kilalanin natin,
Ingi natin, lumapit tayo sa Panginoon, ingi natin ang kanyang kapatawaran. At manampalataya sa Panginoong Kristo, namatay doon sa krus, nabuhay muli. At ngayon, nasa trono, nasa luklukan ng Diyos, nananalangin para sa atin. Maring sabihin natin, ang ating buhay, mayroon tayong mga kahinaan, may mga bagay na hindi tayo maintindihan. Pero nandyan ang Diyos sa ating kahinaan. God's people, weak as they are in the sight of God, they will be delivered from the judgment by the grace and mercy of God. God could not judge Sodom until Lot and his family were out of the city. Likewise, itong mga nananampalataya, naniniwala sa Panginoon, ihanda muna tayo ng Panginoon bago tayo tanggalin dito sa mundong ito. Nawa ang salita ng Panginoon ang magbagabag sa ating kalooban. Ito ang panahon para lumapit sa Panginoon. Pagsisihan natin ang ating kasalanan at manampalataya sa Diyos. For God has not appointed to us wrath to obtain salvation by our Lord Jesus Christ who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. At darating ang panahon, ang apoy ay babagsak. Handa na ba tayo? Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong paalala sa amin. Mga halimbawa ng tunay na paghuhukom na naganap sa kasaysayan ng iyong salita. Huwag namin ipawalang bahala, huwag namin isang tabi. Bagkos bigyan namin ito ng isang pagkakataon na aming saliksikin ang aming mga sarili, pagsisihan ng kasalanan at manampalataya sa inyo. Nawa Panginoon, huwag mong hayaan na datnang kami na wala na ang panahon, too late. Bagkos ngayon, Panginoon, bagabagin mo ang aming mga isipan, ang aming mga kalooban na hanapin kayo habang may panahon pa. Tunay nga, Panginoon, ng iyong mga pinili, kayo, Panginoon, nagbibigay ng pagkakataon, kayo nagtatawag, naghahanda, Panginoon, para sila iligtas ang iyong mga anak sa kapahamakan. Nawa, Panginoon, lagi ang ganon ang aming attitude na hanapin kayo, ang iyong kalooban, ang iyong katwiran, ang iyong salita sa aming buhay. Nawa ito din magbigay ng isang urgency, pangangailangan ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kabahagi, mga kabahagi namin, mga tao na pinapadala mo, na nakikilala namin, mga tao na nakakasalamuhan namin, Panginoon, nawa bagabagin mo ang aming kalooban, ang kahabagan namin, Panginoon, sa kanilang mga kaluluwa na sila'y ipanalangin at dalhin sa iyong paanan. Tunay nga, Panginoon, na napakahaba ng iyong pagtitimpi para sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, ito ay magdala sa amin ng tunay na paghahanap sa inyo. Bagabagin mo ang aming mga kalooban, Panginoon. Nawa, Panginoon, huwag namin palampasin yung mga panahon na pwede kaming lumapit sa iyo habang may panahon pa. Sa mga mananampalataya, Panginoon, dalangin namin ang nawa ang aming kasigasigan na kayo ipahayag ang iyong mensahe ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, na pag-ingatan mo ang aming mga pananampalataya, ang aming patutuo na makita kayo sa aming buhay.
na nagniningning upang sila ay mayakag sa inyo. Sa mga nanonood, na mga nakikinig, Panginoon, dalangin ko na nawa ang mensahe ito ay maabot sila. Makita nila ang kahalagahan ng Panginoon sa kanilang buhay. Maging sa aming mga bisita, bawat isa na naririto, nawa kayo ang manguna sa amin, nahanapin kayo sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, wag magtatapos ang araw, ang mga panahon na hindi namin bibigyan pansin kayo sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon. Ang aming mga kahinaan, ang aming mga pagdududa, ang aming walang pagpapahalaga sa inyo, na nawa ito'y magdala sa amin para hanapin kayo ng masinsinan. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matay sa pangalan ni Jesus. Amen.